Muntik nang muling atakihin ng Amerika ang Iran. Sino ang nakapigil? At dahil nalaman ito ng Iran, matinding babala ang ginawa ng bansang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 20, 2026 at isang napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Malaking gulo na sana ang nangyaring muli sa West Asia at sa Middle East. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, naka-schedule na sana bukas, May 21, na ang United States of America ay muli na sanang aatake sa Iran. Matinding pagkatakot ang nadarama ng maraming mga Iranians. Hindi lang mga Iranians, kundi mga katabing bansa ay nabahala dahil sa balitang ito. Maging ang Gulf States ay hindi na rin mapakali dahil sa plano ng United States of America. At alam naman ng buong mundo na ang United States of America maganda ang ugnayan nito sa Gulf countries, gaya mga kaibigan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, maging ang Kuwait. Naghahanda na rin ang puwersa ng Israel, lalong-lalo na ang mga Air Force nito dahil sa sinabi ni President Donald Trump, malaking pag-atake sana ang gagawin ng Amerika katuwang ang Israel. Pero mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Sino ba ang nakapagpahinto sa plano ni President Donald Trump? Isiniwalat mismo ni US President Donald Trump kung sino ang nakapagpabago ng kanyang isip. Ibinalita ito ng The Jerusalem Post. Iilan lamang ito sa ating mga napakaraming ebidensya na inyong makikita sa internet. Ayon mismo kay Trump, tinawagan siya ng Gulf States. Makikita sa inyong screen kung bakit nagbago ang isip ni President Donald Trump. Basahin ko na lang sa inyo, baka ito ay maliit sa inyong screen. Ayon dito, I have been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ayan, maliwanag mga kaibigan na tinawagan siya ng Qatar. Hindi lang ang Qatar, maging ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman. Tinawagan din siya ng presidente ng United Arab Emirates na si Mohammed bin Zayed na huwag ituloy ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Isang maliwanag ito mga kaibigan na information na hindi lang Israel at United States of America ang makakaalam kung sila ay gagawa ng pag-atake. Maliwanag pa sa sikat ng araw na alam ng Qatar, alam ng Saudi Arabia, alam ng UAE na magsasagawa ng pag-atake ang United States of America. Indikasyon na talagang open sila sa bawat isa. Pero ang tanong, bakit nga naman pinigilan ng Gulf State ang gagawin sanang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran? Marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na takot ang Gulf States na muling madamay sa gerang ito. Dahil noong nakaraang gera na nagsimula noong February 28, 2026, hindi maikakaila na nang maghiganti ang Iran, hindi lang ang puwersa ng Amerika at Israel ang inatake ng Iran. Maraming mga bansa sa Middle East ang inatake ng Iran, katulad ng Bahrain, UAE, maging ang Saudi Arabia ay nakaranas ng mga pag-atake ng Iran. Kaya marami ang mga nagsasabi ito ang dahilan kung bakit pinigilan ng Gulf State ang plano ni President Donald Trump. At ito pa mga kaibigan, nang marinig ng Republika ng Iran
na ang Amerika at Israel ay magsasagawa na sana ng pag-atake at napigilan lamang ito ayon sa Iran, don't worry. Pinagsabihan nito ang Gulf States. Ano kayang don't worry ang ibig sabihin ng Iran? Ganito mga kaibigan, noong unang digmaan ng Amerika, Israel at ng Iran, ipinalabas ng Iran na nagbabala sila sa Gulf States. Sinabi ng Iran na hindi nila aatakihin ang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at iba pa kung hindi sila magbibigay ng pahintulot sa United States of America na padaanin ng puwersa ng Amerika. Pero hindi ito napigilan. Nagbigay daan pa rin ang Saudi Arabia, UAE at maraming bansa sa Middle East. Kaya ayon sa Iran, yan ang dahilan kung bakit sila nagsagawa ng pag-atake sa nasabing mga bansa. Kaya ang sinabi ng Iran kahapon lamang mga kaibigan na don't worry, pinapatungkulan nito na hindi sila gagawa ng pag-atake sa Gulf States. Yun nga lang kung hindi nila gagawin ang kanilang ginawa noong nakaraang unang digmaan. Dagdag pa ng Iran, ganon din ang kanilang gagawin kung sila ay magpapagamit sa United States of America. Ibig sabihin, aatakehin pa rin ng Iran ang Gulf States. Ayon kay President Donald Trump, dahil sa panawagan ng Gulf State na huwag munang atakehin ang Iran, dumating ngayon sa isang napakahalagang pag-uusap ang Amerika at Iran. At dagdag ba ni President Donald Trump na kanilang pag-uusap ngayon ay acceptable. Dagdag pa ni Trump mga kaibigan na tila pumapayag na ang Iran na hindi na nila ipagpapatuloy ang kanilang nuclear weapon project. Marami din ang mga nagdududa sa mga pahayag ni President Donald Trump. Merong mga nagsasabi hindi kaya ito ay pananakot lamang ni President Donald Trump upang huwag na silang gumawa ng pag-atake at tuluyan ng i-give up ng Iran ang kanilang uranium enrichment at ang kanilang pagpapatuloy ng nuclear weapon project. Isiniwalat din ni US President Donald Trump na ang kanila sanang aatakihin sa Iran ay ang desalination facilities ng bansang Iran. Alam ng buong mundo na ang Iran mga kaibigan, hirap ang ekonomiya ngayon plus sisirain pa ng Amerika ang desalination facilities na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig na ginagamit pang araw-araw ng mga Iranians. Aatakihin din daw ng Amerika ang electrical grids ng Iran at oil infrastructures kasama na ang shipping lanes. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito mga kaibigan na muntik na sanang muling magkaroon ng digmaan sa West Asia? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Dito lang sa napakaliit na channel, ang Usapang Banal. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.